Hello guys, this is James from TechWeb Solution. On this video, I'm gonna show you or I'm gonna tell you how to secure your PLDT Home DSL internet connection. Because most of my viewers guys, when they watch my videos about PLDT, sinasabi nila na, "Sir, nahack ako." So, someone using my internet connection without my permission. So, kaya naisip ko na gumawa ng video on how to protect PLDT internet connection. So it is very important guys. So don't skip this video. Makinig kayo on how to protect your PLDT home DSL internet connection. So in this video guys, I'm gonna list 4 things that you should do para maprotektahan or ma-secure yung inyong internet connection. So the first one guys is to change your Wi-Fi default password. So nung kinabitan kayo ng internet, sinabi nila na ito po yung Wi-Fi nyo, then this is the password, or the password is located dun sa ibaba ng yun yung router. So that password guys is default password. Delikado pong gamitin yung default password because many applications available out there can hack you if you're using the default password. So yung mga applications na yun, they have database ng mga default password ng PLDT. They can easily hack you because they have your default password in their database. So napaka-importante na palitan nyo yung default password na nakalagay dun sa ilalim ng router para hindi kayo ma-hack ng mga application or mga hacking applications. Second guys is to change your router user account password. Napaka-importante nito guys kasi yung user account password na sinasabi ko is yung user na ginagamit nyo para makalagin kayo sa router para ma-change nyo yung settings ng router nyo. So, the user account na sinasabi ko is yung admin and yung admin PLDT. So, napaka-importante na baguhin nyo yung password ng dalawang user na yun. Bakit? Kasi, kapag binigay nyo yung Wi-Fi password nyo, halimbawa, binigay nyo sa kakilala nyo, so, ito po yung Wi-Fi password ko, then, binigay nyo sila ng access sa inyong Wi-Fi, pwede nilang pasukin din yung settings ng router nyo kapag hindi nyo binago yung user account password. So, binigyan nyo sila ng Wi-Fi password, then naisip nila na pasukin ko kaya yung router, baguhin ko yung settings. So, kapag default ang password ng mga user accounts nyo, kayang-kaya nila kayong or kayang-kaya nilang pasukin yung settings ng router nyo. So, napaka-important din guys na baguhin nyo yung password ng user accounts ng router nyo para hindi nila ito mapasok. So aside from changing the password of your Wi-Fi internet connection, also change the user accounts password. So gaya na sinasabi ko, yung user accounts na yun ay yung admin and yung admin PLDT. Third guys is to disable Wi-Fi broadcast SSID. Ang ibig sabihin po ng disable Wi-Fi broadcast SSID is simply hide your Wi-Fi. So kapag naka-hide po ang inyong Wi-Fi, wala pong mag-a-attempt na i-hack kayo kasi wala naman po silang nakikitang Wi-Fi. So napakagandang feature po ito na gamitin para hindi kayo ma-hack kasi hindi nila kayo or hindi nila makikita yung Wi-Fi nyo kasi nga po naka-hide. Fourth guys is to restrict user access. So meron po tayong settings dun sa PLDT router na kung anong device lang yung nasa list na allow gumamit ng internet, yun lang yung pwedeng gumamit ng internet. So kapag yung specific device nyo hindi nakalagay dun sa allow listed na gumamit ng internet, hindi yun makaka-connect unless i-add nyo rin yung device na yun dun sa allow listed na maka-access ng internet. Isa pa guys, kahit nabigyan nyo ng Wi-Fi password yung isang tao para maka-access ang device nila, hindi po sila makaka-access hanggat hindi mo na i-add yung device nila dun sa list na
allow lang makasagap or makagamit ng internet. So napakagandang feature po nito to restrict user access. So kahit yung kapitbahay nyo malaman ang password ng internet nyo, kung hindi naman nakalist yung device nila dun sa allow listed, hindi pa rin sila makagamit ng inyong internet. So halimbawa kung tatlo lang kayo sa bahay na may tigi isang device at kayo lang ang gagamit ng internet, pwede nyo i-add yung tatlong device nyo dun sa allow listed. So para kayo lang talaga makagamit ng inyong internet at wala nang iba. So that's it guys. These are the 4 things you should know or you should do to secure your PLDT home DSL internet connection. So sa apat na nailist ko na to guys, meron ako mga videos niyan para mapanood nyo kung paano. Please watch those videos. Just check my description below of this video para sa mga link ng mga videos na yun. So again guys, that's it. Thank you for watching this video. Have a great day.